Magandang araw o gabi sa inyo mga kapansit. Meron akong kwento. Kakaiba ito. Matagal bago ko nakumbinsi ang sarili ko na ibahagi ito kaya sana magustuhan ninyo. Nangyari po ang kwentong ito noong nagbakasyon kami ng Mindanao. To be exact, sa may Davao po. Namatay kasi ang matalik na kaibigan ng lola ko. Pero bago yan, magpapakilala muna ako. Ako si Totoy. Palayaw ko yan. Iyan ang paboritong itawag sa akin ng Lola Gracia ko. Maayos naman ang pakikiharap sa amin. Tinuring talaga kaming bisita. Gaya ng nakagawyaan nating mga Pilipino, pinaghandaan nila kami ng pinagmamalaki nilang pagkain sa lugar nila. Naging makapagdamdamin din yung muling paghaharap ni Lola at yung namayapan niyang kaibigan. Habang abala nga si Lola sa harap ng kabaong, kinalapit ako ng pinsan kong si Topeng. Inaya niya ako sa may gilid. Uy, Totoy, alam mo ba yung kaninang pinakilala sa atin na mag-asawa? Mukhang malakas ang tama ng lalaki kay Ada. Kaagad ko namang naalala kung sino mag-asawa yung tinutukoy niya. Sila yung mag-asawang Manuel at Maria. Napalingon naman ako. Pasimple kong nilinga ang mga mata ko sa paligid upang hanapin yung mag-asawa. Mapapansin mo kaagad sila dahil sa itsura ni Maria. May malaking peklat kasi ito sa muka na talaga namang nakakatakot. Para mas madali niyong maintindihan, alam niyo po yung mga halimaw sa pelikulang Wrong Turn. Para pong ganon. Samantalang si Manuel naman po, meron itong itsura. Ang sabi kasi ni Topeng, parang isa rin si Manuel sa tinamaan ng kamandag ng pinsan naming si Ada. Ligawin kasi talaga siya. Maganda kasi at makurba rin yung katawan. Sa edad ng 19, si Ada ay maituturing ng salot sa kapwa nito kababaihan dahil talagang ang dami nagkakagusto sa kanya. Doon kasi talaga sa lugar na yon sa Davao, marami po akong kamag-anak. Kaya malamang marami din akong pinsan. Pero ang natatangi ko talagang pinsan noon, bukod kay Topeng, heto ngang si Ada. Kami naman, bilang pinsan, naroon lang kami para protektahan si Ada. At syempre, ilayo sa kapahamakan. Sabay na rin kasi kaming lumaki nito dahil nga halos magkakaedad kami magpipinsan. Muli kong ibinaling yung atensyon ko kay Topeng. Dumikit naman siya sa akin at saka muling bumulong. Ang sabi niya, may kakaiba raw siyang nararamdaman sa mag-asawa. Ay yung mag-asawa na yon, kaapo-apo nang namatay. Yung lalaki raw yung tunay. At naging apo na syempre si Maria dahil asawa nga ni Manuel. Sa tingin ko, hindi naman nalala yung edad nila sa amin. Kaya hindi ko sila tinatawag na ate at kuya. Noong mga panahon na iyon, 21 anyos na kami ni Topeng. At alam natin na sa probinsyang Liblib ay naging libangan na ng mga tao yung magsipag-asawa kahit pa mga bata pa. Tsaka noong mga panahon na iyon, ganun talaga ang uso. Kumpara ngayon na yung mga kabataan, mas pinipiling mag-late mag-asawa. O kaya naman yung iba pa, mas gustong mamuhay mag-isa. Ibang-iba na talaga ang panahon noon, kumpara ngayon. Anyways, ang sabi pa ni Topeng, kumukulo raw yung dugo niya doon kay Manuel. Para daw may nararamdaman siyang kakaiba doon. Si Topeng kasi ay hinihinalang gifted child kung tawagin. Base sa kanya, may third eye daw siya. Kaya natatakot kami kapag may sinasabi ito na kung ano-ano sa mga nakikita niya. Malakas din yung pakaramdam niya. Meron nga din siyang kakayahan manggamot. Sa totoo lang, kahit kinikilabutan ako noong mga sandaling yan, sana mali ang hinala niya kay Manuel. Ang nasa isip ko kasi noon, na baka katulad din ng iba, namamanghalang sa ganda ni Ada si Manuel. At dahil doon, kaya lang ito na pag-iisipan ng kung ano-ano ni Topeng. Kinabukasan, hindi ko naman gaanong sineseryoso yung sinabi sa akin ni Topeng. Pero hindi naman hawaglit sa isip ko yung tungkol doon. Sa katunayan, nang makasalubong ko yung mag-asawa sa may kusina, kaagad akong nagkubli para marinig yung pinagtutuunan nila. Ang aga pa kaya nagtataka ako noon. Ang pinagtatalunan kasi na mag-asawa ay yung pinsan ko ngang si Ada. Wala na kasi talaga sa panaginip ko yun. Sadyang napakabango lang talaga ni Ada.
Napalunok ako nang marinig ko ang sumunod na sinabi ni Manuel. Sa mga narinig ko, parang hindi ako nakahinga. Sigurado ka bang ayaw mong tikman yung dugo ni Ada? Sobrang bango nun. May sipon ka kasi, kaya siguro hindi mo maamoy yung bango ng dugo niya. Laba ka kasi ng laba kaya hindi mawala-wala yung sipon mo. Tarantado ka ba? Kahit may sipon ako, alam ko ang mabango sa hindi. Tsaka siguraduhin mo lang na babanguhan ka sa dugo nito Hindi sa mismong babaeng yon. Hinding-hindi kita mapapatawad kapag iba ang pakay mo doon sa babaeng yon. Kilala mo ako kung magalit, Manuel. Siguraduhin mo lang talaga. Baka sumunod ka sa lolo mo. Nilambing-lambing daw ni Manuel si Maria. At nang makalagpas sila sa pinagkukublian ko, sakalang ako nakahinga. Talagang pinigil ko yung hininga ko para lang hindi nila ako mapansin. Pagkatapos nun, patay mali siya na lang akong naglakad papalayo. Pagkagising nga ni Tupeng, agad kong kwento sa kanya yung mga narinig ko. Nag-usap naman kami ni Tupeng. Paano namin mauhuli na tama ang hinala namin doon sa mag-asawa? Totoo nga bang aswang sila? Pero natigilan kami. Papaano kasi kung talagang aswang yung mag-asawa? Di, mga aswang din yung lahi nilang nakatira doon. Papaano? Mga aswang silang lahat? Hindi din naman kasi pwedeng ipamalita namin sa mga kapitbahay nila na mga aswang nga sila kung sakali. Paano kung nahawaan din nila yung mga yun ng pagiging aswang? Masyadong liblib ang lugar. Hindi malabong mangyari. Di ang ending, baryo pa pala ng aswang yung lugar na yon. Tapos imbis na makikiramay lang sana kami, magiging pagkain pa kami. At syempre, hindi rin namin inalis sa mga utak namin na baka hindi lang si Ada ang maging biktima nila. Pwedeng maging kami o ibang mga tao pa. Pero Insan, gusto mo rin namang malaman kung aswang sila, di ba? Oo naman Insan. Pero paano kung aswang sila? Nakakatakot. Hindi nga natin alam kung papaanong lumaban sa mga ganon. Tsaka hindi pa ako nakakakita ng ganon, no? Baka mamaya pag aswang sila tapos magkaahulihan, may hari pa tayo. Nagtatalo talaga kami ng pinsan ko. Hindi namin malaman ang gagawin. Siyempre, naroon pa rin yung takot sa mga maaaring kahantungan ng gagawin namin. Pero, interesado kasi talaga akong malaman kung totoo ba yung mga hinala namin. Dahil una sa lahat, unang beses ko lang mai-experience yung mga bagay na yon. At kung sakali man, unang beses din makakasalamuhan ng aswang. At mula nung araw na iyon, napagkasunduan namin na lihim na matyagan yung mag-asawang Manuel at Maria. Saka na lang namin iisipin kung anong gagawin sa matutuklasan. Total naman, wala pa naman kaming napapatunayan. Noong una, ang naririnig lang namin sa mag-asawa ay katulad lang ng mga napakinggan kong pag-uusap. Nasabi pa nga ng Tupeng na mukha raw siloso talaga si Maria. Kako naman, hindi ba at mas nakakatakot kung siloso pala at kung aswang nga na tunay? Mas delikado yun, lalo na kay Ada na pinsan namin. Pinagsesilosan siya ng aswang. Yari talaga siya. Ang ganda pa naman ni Ada. Malamang sa malamang, kung aswang si Manuel, bukod sa dugo nito, talagang akit na akit din siya sa pinsan namin. Tsaka hindi din sa panglalait. Dahil nga sa peklat ni Maria, ang sagwa talaga ng mukha nito. Bukod sa masagwa, nakakatakot din talaga. Napaisip naman kami ni Tupeng. Dahil sa takot sa mga hindi magandang pangitain na naglalaro sa mga isipan namin, kinausap na namin si Ada. Sinabihan namin siya na kailangan namin ng kooperasyon niya dahil para rin yun sa kaligtasan niya. Ilang saglit pa, nakasalubong namin yung mag-asawang Manuel at Maria. Mukhang galing yung mag-asawa sa plaza. Mukha atang galing sila ng trabaho nila. Sakto nga ang gabing yun sa pagmamatsyag namin. Si Lola kasi ang nakatoka na magbantay ng patay. Tapos gabi na yung uwi ng mag-asawa. Ang sabi ng kapatid ni Manuel, kapag daw ganoong oras yung uwi ng mag-asawa, doon na raw sa kubo nila sa di kalayuan natutulog.
para daw hindi na makaistorbo ng iba pa. Yung kubo din kasi na iyon, sa pamilya din daw nila. Noong mga sandaling yon, kasama na namin si Ada sa plano namin. Ang plano, sa silong kami sa likod sa silip. Nagawa naman namin pumuslit sa loob. Nagawa din namin yun ng walang kaabi-aberya. Madali kami nakasilip. Swerte at luma na rin yung kubo, kaya may mga ilan butas na rin yung mga dingding. Noong una, kalmado naman po ang lahat. Normal na galaw lang ng tao yung nakikita namin sa mag-asawa. Naglalambingan pa nga sila eh. Pero maya-maya lang, naunawaan na namin na tila nagsiselos na naman si Maria. Sinusuyo pala siya ni Manuel. At tungkol kay Ada na naman yung pinag-aawayan nila. Sa pakikinig at pagsilip namin, nanlaki yung mga mata namin ng biglang naging malaking itim na pusa si Maria. Inangilan nito si Manuel. Ayaw niya magpahawak dito. Ayaw magpalambing. Nagkatitigan naman kami magpipinsan. Natakot talaga kami. Gusto na namin tumakbo nun. Kaso baka naman mamaya marinig nila kami. Ano ba, mahal? Wala ka namang dapat ipagselos. Ikaw yung mahal ko. Tsaka nababanguhalan talaga ako dun sa dugo ng babaeng yun. Para kasing asarap niyang kainin eh. Bukod dun wala na. Hindi mo ba natitikman yun? Di ba napagkasunduan na natin? Hindi na tayo kakain ng tao. Kahit nasaan yung malaking pusa si Maria, nagawa niya makapagsalita. Noong mga sandaling yon, kahit takot na takot kami, pinilit naming manatili doon. Sayang kasi, nandoon na kami. Malalaman na namin yung sikreto ng mag-asawa. Hindi na nga, mahal naman eh. Huling kain na natin yung pinagsilosan mo sa bayan. Sa narinig, malakas na napasinghap si Ada. Sabay na lumingon tuloy yung mag-asawa sa gawin namin. May paniniwala na malakas yung pang-amoy ng mga aswang. Kaya nagtataka ko noon, bakit hindi nila kami naaamoy kanina pa? Palagi ko, hindi purong aswang yung mag-asawa. Anong ginagawa nyo rito? Si Maria, biglang lumapit doon sa butas na pinagsisilipan namin. Umalulong naman yung asawa nitong si Manuel. Bago siya nagpalit ng anyo, si isang napakalaking itim na aso. Nangatog talaga kami magpipinsa noon. Pero kaagad kami pumaikot kay Ada. Handa namin siyang protektahan sa mga matatalim na kuko ng mga aswang. Si Ada naman, takot na takot. Parehas naman kami. Yung mag-asawang aswang, alam namin, papalapit na sa amin. Si Maria, anyong pusa. Si Manuel naman, nasaan yung aso. Pareho silang itim na itim ang kulay. Mga mata nilang nanlilisik sa gitna ng dilim lamang ang mas prominente ng mga oras na iyon. Kung hanggang ngayon, pinapakinggan niyo pa rin ang kwento ko, baka iniisip mong katang-isip lamang ito. Pero ako na ang magsasabi sa inyo. Kahit ako, noong mga oras na iyon, hinihiling kong nasa panaginip lamang kaming magpipinsan. Hindi rin kasi kami makasigaw. At ang gising na lamang sa kabilang buhay, kung saan nakalamay ang patay, ay si lola ko. Hindi namin ipapain sa aswang ang matanda kung sakali. Kami na lang, wag siya. Parang awan niyo na po. Paalisin niyo na po kami. Hindi namin sasabihin yung sikreto niyo. Pangako ho. Wala silang sinagot sa mga sinabi ko. Nang makalapit sila sa amin, nilaki yung mga mata namin. Narealize namin na ang laki pala talaga nila. Hindi normal na sukat ng aso at pusa yung mga yon. Siguro, aabot sa balikat namin yung laki nila. Basta, napakalaki po talaga. Sa isang iglap, bigla po nila kaming dinamba. Halos hindi ako makahinga sa bigat nila. Naputol po yung magkahawak na palad namin ni Tupeng. Wala nang proteksyon si Ada. Napakabigat talaga ng aso. Pero pinipilit ko pa rin makita yung gagawin ni Maria sa pinsan ko. Sigaw ako ng sigaw na tigilan nila kami. Nagmamakaawa ako. Pero walang nakapigil kay Maria. Inangat yung paa niya patungo sa pisngi ni Ada.
Siningot-singot niya pa ito. Umipiglas naman kami ni Tuping mula sa pagkakadaga ni Manuel. Pero hindi kami makawala dahil sa bigat niya. Pasalamat kayo. Nagbabagong buhay na kami. Masyado ka lang talagang maganda at mabango. Tama ang mister ko. Hindi kita dapat pagsilosan. Yun lang ang sinabi ni Maria kay Ada. At pagkatapos, pinakawalan nila kami. Doon, parang nakahinga kami ng maluwag. Nawala ang kaba at takot namin sa maaaring mangyari sa amin. Kahit papaano pala, may natitira pa silang awa. Hindi nila kami tinuluyan. Kung nagkataon kasi kami, wala na akong buhay na uuwi ng Maynila. Hayop. Sa libing ng lola nila, bago kami bumalik ng Maynila ng lola ko, humingi kami ng pasensya sa mag-asawang Manuel at Maria. Saan man kasi tignan, mali na nanubo kami para mapatunay na mga aswang nga sila. Mali na pag-isipan namin sila ng masama. Totoo yung hinala naming mga aswang sila. Pero ang mali, na pag-isipan sila ng masama. Dahil ng mga pagkakataon na iyon, nagbabagong buhay na nga sila. Hindi ko na po sinabi sa lola ko yung mga nangyari sa amin. Ayoko na itong magpanik. Baka masira pa yung pagpunta namin doon at magkagulo pa. Nilihim ko yun kay Lola Gracia. Hindi na rin namin nilampa ang dahilan kung bakit sila nagkaganoon. Dahil sigurado kami, hindi naman sila mga orihinal na mga aswang. Marahil, baka nahawa lang sila unayang gawa. Yung mga kamag-anak naman kasi nila, na mga kapitbahay lang din ang kamag-anak namin, mga normal lamang tao. Sigurado yan. Bukod doon, wala na kami sa lugar para mga ilan pa doon. Ang tanging magagawa na lang namin ay manahimik at huwag na makialam ng buhay ng may buhay pa. Sa pag-alis namin sa lugar, binao namin sa puso namin yung aral na hindi lamang ang normal na tao yung may karapatan na magbago. Kaya yung sikreto ng buong mag-asawa talagang nanatili na lang po sa aming magpipinsan. At yung karanasan namin doon sa probinsya nila hindi ko pa rin nakakalimutan hanggang ngayon. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Sana po mabasa nyo ito at mapili na may ere sa channel nyo, Sir Paul. Mag-iingat po tayong lahat. Lalong-lalo na sa mga lugar na pinupuntahan natin. Palagi tayo magbaon ng panalangin para po sa proteksyon. Happy New Year po sa lahat. Pagpalain po sana tayong lahat ng Panginoon. Hello guys, kamusta? Shoutout po tayo ngayon. Malapit na mag New Year, ano pong handa natin? Anyways, kahit namang anong handa, importante masaya tayo sa nalalapit na bagong taon. Shoutout po tayo, pero bago yan, gusto ko lang sabihin na meron pa rin tayong giveaway sa nalalapit na pagtatapos ng taon. Comment lang kayo everyday, syempre makinig din ng kwento at mag-comment ng mga bagay na dapat related sa kwento natin. And mamimili po kami ni Mrs. ng mananalo. At yun, sa mga hindi namin nabigyan ng giveaways nung nakaraan, pasensya po. Hindi pa namin ipapadala pala, sorry. Kasi sobrang busy. Ihahabol lang natin ngayong New Year, January, para sabay-sabay na lang po yung pagbibigay ng inyong mga prizes. Alright? Kayo guys, may oras pa. Comment lang. Tapos yun, malay nyo kayo mapili namin. Alright? Shoutout po tayo. Pero bago yan, batiin ko lang yung mga tropa ko. Si Raprap, tsaka yung kapatid niyang si Cherry Antoralba. At syempre yung asawa niya. Salamat sa pakikinig. Nagkita kami kagabi. Salamat sa pagsuporta ha. Sa lahat. Shoutout sa inyong lahat. Happy New Year sa inyo. Yun, shoutout po tayo. Unang-una si Miss Dimple Simi, Imelda Reyes, Dimple Simi ulit, Anika Mishka, Liana May, Anika Mishka, Lizelle Blas, Clyde, Genevieve Carbonilla, Vincent Tolling, Real Playa, Abitot, Coel Riam Bonanza,
Arlene Aspan, Bel Guevara, Vanessa Angeles, Jedayin, Luto na Red Rosal, Dwigs Travisjan, Adrian Ruby, Jesseline Kotoken, May Hortelano, Cherry May Anas, D. Santiago, Sisim, Jajakil Go to Hell, Grace Ann Redondo, Ali Anchari, Catherine Ferrer, VJ Probs, nakakainis, tigas ng ulo. Shoutout Sir Paul Cheska here. Letter sender mo ko and sana mabasa mo po yung story ko. Thank you po. Happy. Sige po, check ko po yung mga message tsaka emails. Check ko po ha. Check po, medyo busy lang. Ringo Ortiz, Hermart Geralde, Luto na Red Rosal, sarap gulpihin ng babae sa katangahan niya at di pagsunod ay sobra ako naiinis tulad ni Benny. Dwight Travis Jan, Adrian Ruby, tanga 0, aswang equals win. Jocelyn Kotoken, kailangan pala bago kainin ng bulalo patakan ng kalamansi. May Hortelano, Cherry May Anas, kakagigil ang katangahan ni Sender. Di Santiago ulit. Sisim, Happy New Year, Jajakil Go to Hell, iinis ako sa mga matitigas ang ulo. Okay lang, umulit yung mga ano. Margie Gadate. Sabi niya, yung isa pa, user, nakakabisit talaga yung babae. Dito, ngayon lang ako nabisit sa kwento niyo, hindi marunong makinig yung babae. Kala Pulvera, Maro Gil Nacional, Mabel Mantaring, Lermalu Muna, Lidnudjav, Jefferson, ang Naban, Jomar Makayan, Lourdes Grace Garde, Romary Hernandez, Bernadette Utukan, Moya Raymond, Sheila Ann Martinez, Albert Gratela, Miss Sheila, Fatima Martin, tigas kasi ng ulo Belen Malbas, Diomedes Lumba. Sabi, lesson learned niya na pag di ka lumaki sa probinsya, kaya di ka agad paniniwalaan kung ikaw mismo ang di makakita kasi kadalasan mangyari yan ay yung mga taga-syudad kasi sila ang kadalasan di naniniwala sa mga ganyan tapos sasabihin, kwento lang yan. Happy New Year in advance, Sir Paul. Another day, another story. Always listening to your horror story. Salamat po. Jalka bata na visit lang ako sa babae, hirap kapag matigas ang ulo ng asawa. Ma-high blood ka lang. Deep Read, buti na lang save ang baby niya. Sending all my love and support, Deep Read Mystery Files. Ay, salamat po. Wonder Life, kung asawa ko yan at paulit-ulit akong sinasabihan napakatanga ko, maghahalo ang balat sa tinalupan. Carmelita Mabahanag, user, tama ka sender, napakatanga mo sa part na yan. Anyway, Happy New Year po, Mang Kanor, Ginoong Vet, sana mga story nyo. Rose Marie Cagayan, user, nakakabwisit yung mga ganitong tao, sinabihan na sige pa tapos iiyak pag may nangyari sa anak. Saral Hitrageda, sender naman susunod na lang sa instructional isko, di mo pa magawa. Ilang beses ka nang sinabihan pero sige ka pa rin, kakagigil ka din. Ang hirap mong paliwanagan. Lesson learned, matuto sumunod sa instructions ng mga local sa area na pinupuntahan nyo. Tama. Sabi naman ni John TV, kuhang-kuha ng sender yung inis ko. Ako rin guys, yung habang nag-narrate, naiinis din ako sa babae kasi tigas ng ulo. Sarap belto ka no? Pero ganoon talaga. May mga tao talagang ganoon, yung syempre inuuna yung kabaitan nila
syempre hindi naman sila naniniwala, kaya hindi mo masasabi. Kaya nga may mga bagay na pinagsisisihan tayo at may natututunan sa huli. Joyce Albes, tsaka syempre kung hindi siya naging matigas ng ulo, wala tayong kwento. User, nakakainis yung sender. Happy New Year everyone listening from Bataan. Joyce Albes, hay nako, naisa ko sa'yo girl. Manhid ka, binabalaan ka na. Ikaw nagbigay ng ikaw nagbigay ng ikakapahamak ng baby mo. Last po siya shoutout natin for today si Sir Bobby ang Sueco. Thank you daw for your story. Alright, yun lang muna guys ang kwento na ito, ang shoutout sa araw na to at kwento syempre. Bukas baka may shoutout tayo bago natin tapusin ang taon, kaya comment kayo dyan. Bukas batian tayo. Bukas magbatian tayo, hindi, parang sagwa pakinggan. Bukas mag-shoutoutan tayo. Magkwentuhan tayo bago matapos ang taon. And advance Happy New Year guys. Maraming salamat sa walang sawang pakikinig at pagsuporta. Ako po si Paul ng Creepy Mac Panset, ang nagsasabing Mac Panset out.